Yaya, sa kwarto po tayo mag-usap. Sabi niya rito, iwanan mo muna yung babaeng yan dito sa kusina. Tinapik niya si Mang Berto. Mang Berto, pakibantayan po muna yan dahil baka po magnakaw yan. Makakaasa ka iho, tugon ni Mang Berto sa kanya. Babantayin ko lahat ng galaw niya. Sasabihan kita agad kapag may ninakaw siya. Tinanguan niya ito. Kumuha po kayo ng 2x2 tapos pitpitin niyo agad ang kamay Mang Berto, brutal niyang utos dito. Pero, wala nang pero, basta gawin niyo agad. Panipi. Bago siya lumabas mula sa kusina ay tiningnan niya ulit ang babae. Hindi talaga siya natutuwa rito. Halatang ipinaglihi ito sa problema kaya hindi naging maganda ang kinalabasan ng anyo nito. Kinalabot siya ng yaya niya kaya napunta rito ang atensyon niya. Bakit sa kwarto mo pa tayo mag-uusap? Hindi ba pwedeng dito na lang? Sige, wag na lang po sa kwarto ko. Doon na lang po tayo sa sala mag-usap yaya. Sumunod po kayo sa akin. Nauna na siyang naglakad papunta sa sala. Gusto niyang awayin ang yaya niya pero hindi niya magawa dahil parang ina na ang turing niya rito. Nang lumipat kasi siya noon ng bahay, ay mas pinili nitong sumama sa kanya imbes na magpaiwan ito sa bahay ng mga magulang niya. Ayaw daw kasi nito na mag-isa siya lalo pat hindi raw siya marunong magluto. Iho, galit ka ba? Tanong nito sa kanya nang makarating ito sa sala kung saan niya ito hinintay para makausap. Galit ka ba talaga? Tuwang-tuwa ako yaya, sarkastikong sabi niya. Walang paglagyan ng saya ko ngayon dahil nag-uwi ka ng babaeng magiging dahilan ng pagyaman natin lalo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan itong tanong. Ipaliwanag mo nga para maintindihan ko ang ibig mong sabihin. Panipi. Ngumisi siya na para bang isa siyang kontrabida sa mga sikat na pelikula. Anong ninangisi-ngisi mo? Tanong ng yaya niya na halatang puno ng pagtataka ang hitsura. Kinakabahan ako sa tawa mong yan Rafael. Noong bata ka pa, kapag tumatawa ka ng ganyan ay alam ko na agad na may gagawin kang hindi maganda, o baka nga may ginawa ka na eh. Iginiya niya ang yaya niya paupo sa sofa. Yaya, huwag kang mabibigla pabulong niyang sabi habang panaka-naka niyang tinitingnan ang aswang na kinupkop nito. Huwag kang mabibigla sa ipagtatapat ko yaya. Ngayon ko lang sasabihin kaya makinig kayong mabuti. Puro ka huwag mabibigla, biglain mo na kaya. Ano ba yung ngayon mo lang sasabihin? Matutuwa ba ako o magagalit dyan sa ipagtatapat mo? Panipi. Matutuwa ka yaya, kung ganoon ano yun? Panipi. Yaya, tiyak na magiging proud ka sakin sa sandaling malaman mo ang sikreto ko. Panipi. Ano nga? Panipi. Sindikato ako yaya. Panipi. Walang hiya ka. Sindikato ka. Panipi. Sinenyasan niya ito na wag maingay kunwari dahil confidential ang pag-uusap nila. Sana lang talaga ay gumana ang plano niya. Miyembro po ako ng sindikato at matagal-tagal na rin ako roon yaya. Nanlaki ang mga mata nito at napanganga ng malala. Yaya, yung pustiso nyo baka malaglag na naman. Palitan nyo na kaya yan. Pumunta ka sa dentista pagkatapos nating mag-usap para magawan ka ng bago. Bahagya niya itong niyugyug dahil hindi na ito gumagalaw. Yaya, okay ka lang ba? Sabi ko sa iyo wag kang mabibigla diba? Panipi. Ulitin mo nga yung sinabi mo Rafael. Anong ibig mong sabihin na miyembro ka ng sindikato? Paano nangyari yun? Walang hiya. Kailan ka sumama sa ganoon? Kaya ba marami kang pera dahil isa kang sindikato? Sunod-sunod na tanong nito. Marahan siyang tumanggo kunwari. Kaya nga gusto kong paalisin mo ang babaeng iniuwi nyo, dahil baka madamay siya sa gulo yaya. Pero kung ayaw mo, pwede ko siyang ipasok sa grupo namin, para maghanap ng mga mayayaman na pwede naming biktimahin. In other words, matutulungan niya ako para mas lalo pang yumaman. Ano sa tingin mo yaya? Sige wag mo na lang siyang paalisan. Tamang-tama, kititawag lang ng pinuno namin at sinabi niya na kulang kami ng tao, kaya naisip ko na ipasok na lang yan, tutal mukha namang sira na ang buhay niya. Ano sa tingin mo yaya? Alam ba ito ng mga magulang mo Rafael? Halatang kabado na ang yaya niya dahil sa mga isiniwalat niya. Matanda na ang mga magulang mo tapos binigyan mo pa ng problema. Diyos ko, bakit ka pumasok sa ganoong grupo Rafael? Tumayo ang yaya niya at pabalik-balik na naglakad sa harapan niya habang ang kanang kamay nito ay nakahawak sa dibdib nito. Bakit naisipan mong pumasok sa ganoon ha Rafael? Ulit na tanong nito habang matalim ang mga tingin sa kanya. Nakatayo na ito sa harapan niya at pinamaywanggan siya.
Kinakapos ka na ba kaya umextra ka sa mga ganyan ha Rafael? Kaya siguro hindi ka na umalis sa harap ng laptop mo dahil busy ka sa pagre-recruit ng mga taong makakasama nyo. Diyos kung bata ka, mamamatay ako sa iyo. Yaya wag muna dahil medyo bata-bata ka pa. Alalahanin mo, marami ka pang pwedeng magawa. Kumalma lang po kayo at saka hinaan nyo lang po yung boses nyo dahil delikado kapag may nakarinig. Alam ba ito ng mga magulang mo o hindi? Halos paulit-ulit nitong tanong. Hindi po yaya, saad niya. Tiyak na papatayin siya ng mga magulang niya kapag isinumbong siya ni Yaya Pasita. Bawal nga kasing ipagsabi dahil tiyak na pati sila ay madadami. Sa iyo ko lang po sinabi itong sekreto ko dahil alam ko na mapagkakatiwalaan ko kayo. Panipi. Kailangan malaman ta ng mga magulang mo, pahayag nito kaya napaayos siya ng upo. Ang mga kaibigan mong sina Xander, Miguel, Ricky, at Harold ay miyembro din ba? Sila nga po ang nag-recruit sa akin baliwala niyang sabi na parang normal lang ang lahat. Hindi niya ipinahalata na medyo kabado siya. Huwag naman sanang komprontahin ng yaya niya ang mga kaibigan niya, dahil tiyak na sabay-sabay na susugod ang mga ito rito sa bahay niya para lang sakalin siya. Si Xander po ang unang naging miyembro tapos sumunod si Miguel Yaya. Ako po ang pinakahuling naging miyembro dahil 1 taon po akong nag-isip. Abay sa tagal mong nag-isip hindi mo pa naisip ang tama. Ano bang utak meron ka? Nag-isip ka pa kung sasali ka rin naman pala sa kanila. Diyos ko, nanghihina itong umupo sa tabi niya at malakas na tinawag ang pangalan ni Mang Berto. Berto, Berto, Berto. Paulit-ulit nitong tinawag si Mang Berto na para bang bingi ang taong tinatawag nito. O bakit? Anong meron Pasita? Tumakbo si Mang Berto palapit sa yaya niya habang isinara ang zipper ng suot nitong pantalon. Ano ba yan Berto? Pwede bang hintayin mo munang makatulog ang mga tao rito bago mo laruin yang alaga mo? Kumunat ang noo niya dahil sa sinabi ng yaya niya. Kailan pa nito nalaman ang tungkol sa mga ganoong bagay? Anong sinasabi mo riyan Pasita? Matanda na ako para laruin pa itong ari ko. Abay sa banyo ako galing dahil nagbawas ako. Hindi pa nga ako tapos pero lumabas na ako dahil paulit-ulit mo akong tinatawag Ano ba iyon? Ba't mo ba ako tinatawag? Panipi. Ikuha mo nga ako ng tubig. Damihan mo dahil bigla akong nauhaw Berto. Panipi. Sige ikukuha kita agad. Panipi. Nasa kusina pa ba si Chichay Berto? Panipi. Nandoon pa naman. Panipi. Anong ginagawa? Panipi. Para siyang may kausap na kaluluwa. Panipi. Sumingit siya sa dalawa. Paano niyo po nasabi yan Mang Berto? Abay kanina pa siya nagsasalita, tapos biglang tatawa tapos maya-maya malulungkot. Kinukuha ko nga sa kanya yung mga bitbit niyang lata pero ayaw naman niyang ibigay dahil baka raw nakawin ko. Diyos ko, bakit ko naman ninakawin ang mga iyon? Hindi nga yata ako kikita ng 10 piso sa mga latang yun Sa tanda kong aagawan ko pa ba siya ng ikabubuhay niya? Nakita mo na yaya, hindi normal ang babaeng yan kaya ibalik mo na lang siya kung saan niyo siya nakita. Hoy Rafael, hinampas nito ang hita niya gamit ang tungkod nito. Huwag mong intindihin si Chichay dahil kargo ko siya. Ang trouble mo ay ang sarili mo dahil hindi ko ikinatutuwa na miyembro ka ng sindikato. Sinong sindikato? Hindek na tanong ni Mang Berto. Halatang nag-uumpisa ng matakot para sa sarili nitong buhay kung sakasakali na madamay ito. Iho, totoo ba? Ngayon ko nga lang din nalaman Tugon rito ng yaya niya dahilan para muntikan itong matamba. Mabuti na lang at nakahawak ito sa backrest ng sofa. Diyos ko, kagaya ng yaya niya ay napahawak din si Mang Berto sa dibdib nito. Akala ko safe ako rito sa bahay na ito. Mukhang mas mauuna pa yata akong mawala kaysa kay Chichay Wala pa naman akong kay Panipon. Paano na lang kapag sumugod rito ang mga kalaban mo? Tiyak na yon na ang magiging katapusan ng lahat. Itong buhay ko na iningatan ko ng matagal na panahon, ay hindi ko alam kung hanggang saan na lang, dahil alam ko na malulupit ang mga sindikato lalo na kapag hindi kayo nagkasundo iho. Kung sakaling sugurin nila tayo rito, wala tayong laban lalo pat may edad na kami ni Pasita tapos si Chichay pa wala sa sarili. Siguradong katapusan na ng lahat, mahaba nitong litanya habang pahina ng pahina ang boses nito. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang dalawang matanda na nasa harapan niya.
Sa kagustuhan niyang mapaalis si Chichay, mukhang itong dalawang matanda pa yata ang mauunang mawala sa buhay niya. Kapag nagkataon, si Chichay na lang ang may iwan dito kasama niya at yun ang ayaw niyang mangyari. Makalipas ang ilang minuto ay nagkatinginan ang dalawang matanda. Ano na ang plano mo, Pasita? Namamroblemang tanong ni Mang Berto sa yaya niya. Aalis ka na ba rito? Panipi. Bumuga muna ng hangin ang yaya niya. Bibili tayo ng baril, Berto. Panipi. Ano? Bakit? Panipi. Mas mabuti na yung mamatay tayo ng lumalaban, kaysa mamatay tayo sa gutom sa labas. Sabi mo nga, wala kang ipon. Anong gagawin natin sa labas? Wala tayong sariling bahay kaya samahan na lang natin si Rafael dito. Panipi. Ano? Sigurado ka? Panipi. Sigurado na ako. Sagot nito kay Mang Berto. Si Chichay, tuturuan natin siya kung paano makipaglaban, Berto. Ano? Paano natin siya tuturuan kung tayo mismo hindi marunong? Tiyak na mamamatay agad tayo kapag nagkataon, Pasita. Paano mo nasabi? Panipi. Abay, hindi tayo mabilis tumakbo. Mas mabilis pang ang tumakbo yung pusa kaysa sa atin Panipi. Matulog na po kayo, sabi niya dahil nakokonsensya na siya sa dalawa. Kahit naman po sumugod sila rito ay hindi agad-agad nila tayo mapapatay. Dagdag niya pa para mapanatag ang mga ito. Magdasal lang po tayo para gabayan po tayo ng Diyos. Sige na, matulog na po kayo. Isipin niyo na lang po na hindi ako miyembro ng sindikato para makatulog po kayo ng mahimbing. Panipi. Naabutan ni Rafael na nagbubulungan sina Yaya Pasita at Mang Berto habang naghuhugas ang mga ito ng plato. Hindi niya alam kung natulog ba ang dalawang matanda, o magdamag itong nagplano sa kung ano ang gagawing hakbang kung sakaling magkagipitan sa pag-aakalang isa nga siyang miyembro ng sindikato. Kagabi ay walang hinto sa pagbubulungan ang dalawa kahit sinabi niya na matulog na. Hindi niya akalain na hanggang sa paggising niya, ay ganoon pa rin ang ginagawa ng dalawang matanda. Kapag nagkasakit ang mga ito ay wala siyang ibang sisisihin kundi ang sarili niya. Yaya Pasita, Mang Berto, antag niya para makuha ang atensyon ng dalawa. Nagulat pa nga ang mga ito nang magsalita siya. Hindi kaya, nagkaroon na ng nervyos ang dalawang ta. Natulog po ba kayong dalawa? Panipi. Hindi nga sagot ni Mang Berto. Bakit po hindi? Panipi. Paano kasi sa tuwing may idlip ako ay pinupuntahan ako ni Pasita para gisingin? Bawal daw akong matulog hanggat wala kaming nabubuong plano. May plan A, plan B, at plan C pa siyang nalalaman pero hanggang sa mag-umaga na ay wala naman kaming nabuo. Parang bata na sumbong ni Mang Berto sa kanya. Sobrang sakit tuloy ng ulo ko ngayon. Yaya, bakit nyo naman po iniistorbo ang pagtulog ni Mang Berto? Kaya pala ang itim ng paligid ng mga mata nyo Huwag nyong sabihin sa akin na hindi kayo natulog pareho. Tama talaga ang hula mo, iho. Hindi lang kaming dalawa ang walang tulog kundi maging si Chichay ay magdamag ding hindi pinatulog nitong si Pasita. Panipi. Ayos lang kahit hindi matulog si Chichay dahil halata naman na sanay ito sa ganoong gawain. Pero itong dalawa na nasa harapan niya ay hindi na pwedeng magpuyat dahil nga matanda na ang mga ito. Mabuti nga hindi ka nito idinamay Alam kasi ng yaya niya na magagalit siya kapag inistorbo siya nito. Yaya, ano po bang pinaggagawa mo? Talaga bang dinibdib mo yung sinabi ko kahapon? Di ba sinabi ko naman nakalimutan nyo na lang ang tungkol sa bagay na yon? Bukas o di kaya'y sa makalawa ay tiyak na may sakit na kayo kapag hindi nyo tinigilan yang ganiyang gawain. Parang umaten sa lami ang dalawang matanda na nakatayo sa harapan niya. Nagmukhang panda dahil sa mga kalokohan nito. Duda rin siya kung kumain na ba ang mga ito ng almusal o hindi pa. Pero, sa nakikita niya ngayon ay mukhang hindi pa kumakain ang dalawa. Sinabi ko naman sa inyo na kaya ko kayong protektahan, di ba? Umiling-iling ang yaya niya. Hindi pwedeng ikaw lang ang kikilos, Rafael. Ang laban mo ay laban na rin namin ni Berto. Si Berto, ako at saka si Chichay. Tutulungan ka naming tatlo sa abot ng aming makakaya. Hindi tayo pwedeng mamatay ng hindi man lang lumalaban. Patay kung patay, pangil sa pangil at ngipin sa ngipin. Halatang nababaliw na talaga ang Yaya Pasita niya. Mental is waving. Kung malakas ang loob ng yaya niya ay kabaligtaran naman nito si Mang Berto. Sa tuwing nagbibitiw kasi ng salita ang yaya niya ay palaging may takot na nakapaskil sa mukha nito. Di ba, Berto? Halatang ayaw ni Mang Berto pero napilitan itong tumango.
No choice kumbaga. Nag-almusal na po ba kayo? Tanong niya habang palaipat-lipat ang tingin sa dalawa. Mukhang pati pag-aalmusal ay nakalimutan nyo na rin kaya kung ano-ano ang samasagi sa isip nyo. Panipi. Sa dami ng plano nitong si Pasita, hindi na nagawa pang magluto. Hindi ko nga alam kung anong oras tayo kakain dahil sa kapaplano niya eh. Sa dami ng plinano niya, wala akong naintindihan dahil sa sobrang antok. Panipi. Yaya, hindi ka pa nagluluto. Panipi. Hindi pa. Tapos nang maghugas ang dalawa. Yung kinainan siguro nila kagabi ay ngayon lang nito hinugasan, dahil kagaya nga ng sinabi ni Mang Berto, ay hindi pa ito nagluluto kaya malamang wala pa talagang kumakain sa dalawa. Nagsisisi na tuloy siya kung bakit biniro-biro niya pa ito na isa siyang sindikato. Sa labas na lang tayo kumain. Huwag na kayong magluto, aniya, dahil mukha namang wala itong balak magluto talaga. Pagkatapos kasi nitong maghugas ay cellphone naman nito ang hinarap. Yaya, sino ba yang ka-text mo? Panipi. Wala ta. Panipi. E ano yang ginagawa mo? Panipi. Naghahanap ako ng store. Mga sikat na store para makasigurado ako. Panipi. Store. Bakit? Makasigurado saan? Panipi. Para makabili tayo ng mga baril na dekalidad. Gusto ko kasing umorder ng mga 1,000 piraso sana. Yung kapag ipinutok, 10 agad ang patay. May mga ganoon di ba? Isang kalabit, 10 agad ang patay. Sigurado ako na kahit sabay-sabay silang sumugod sa atin ay hindi nila tayo magagalusan kahit nakaunti man lang. Kung makapagsalita ang yaya niya, akala mo talaga sanay na sanay sa laban eh. Ni hindi yata nito naiisip na mabagal na itong maglakad tapos kuba pa. Napahilot siya bigla sa sentido niya dahil biglang kumirat iyon. Seryoso ka ba talaga sa ginagawa mong yan, Pasita? Ano bang akala mo, 5 piso lang ang halaga ng isang baril para bumili ka ng 1,000 piraso? Diyos ko, wala pa mang nagaganap na labanan, ay mukhang mamamatay na ako sa nervyos dahil sa mga sinasabi mong, yan. Alalahanin mo, sindikato ang mga kakalabanin mo. May mga experience ang mga yun samantalang ikaw. Hayes, pagod na akong mag-isip kaya ayaw ko nang magsalita pa. Nang pumasok si Chichay sa loob ng kusina, ay napatingin silang tatlo sa babae. Kung ano ang suot nito kahapon ay ganoon pa rin ang suot nito ngayon. Saan ka natulog? Suplado niyang tanong sa babae. Sa guest room ba? Ang dumi kasi nito kaya kung saan man ito humiga ay tiyak na damaykit na roon ang dumi nito. Doon siya sa kwarto ko natulog. Ang yaya niya ang sumagot. Puyat rin yan kaya wag mong pag-initan, Rafael. Wag mo na rin siyang palayasin para kahit papaano ay may kasama tayong lumaban kung sakasakali. Bakit? Ano bang magagawa ng babaeng ito kapag nagkataon? E mukhang titingnan ka lang nito habang nakikipaglaban ka eh. Di mo sure, iho, sagot ng yaya Pasita niya. Baka nga siya pa ang magligtas sa atin eh. Siya ang magiging pa ako sa hinaharap kung sakasakali. Nakaplano na yan kaya wag kang magulo. Yaya, okay ka lang. Nasobrahan yata sa pag-iisip ang yaya niya kaya kung ano-ano na ang pinagsasabi nito. Yung utak nito ay talaga namang tinalo pa ang pinuno ng mga sindikato sa sobrang pagka-advance. Parang nababaliw na po talaga yata kayo ah. Baliw na po ba kayo? Unang-una, hindi na kayo natutulog. Pangalawa, hindi nyo na naiisip na kumain. Baka po sa susunod niyan hindi ko na kayo makausap. Marami kasing plano ang pumapasok sa isip ko kaya ganoon. Panipi. E ba't pati si Mang Berto idinadamay mo? Kung gusto mong magplano, ba't hindi itong babae na ito ang istorbohin mo? Hinarap niya ang babae. Lahat ng nangyayari sa kanila ngayon ay dito sa babaeng ito nagsimula kaya dapat dito niya ibunton ang inis niya. Ano nga pala ang pangalan mo, babae? Tanong niya rito. Mabilis itong nilapitan ng yaya niya na para bang sasaktan niya ito. Ano, hindi ka magsasalita? Tiningnan siya ng masama ng yaya niya kaya tiningnan niya rin ito ng masama. Bakit mo pa ba tinatanong ang pangalan niya, Rafael? Alam mo namang Chichay ang pangalan niya, di ba? Yaya, hayaan mo siyang magsalita. Kung gusto mong tanggapin ko siya rito sa bahay ko, hayaan mo akong makausap ang babaeng yan. Bahagyang lumayo ang yaya niya mula sa babae, dahil sinenyasan niya ito na lumayo muna. Uulitin ko ulit ang tanong ko. What is your full name? Where do you live and how old are you? Kung sumihingkot ka ng rugby, magkano at saan ka nakakabili? Panipi. Ano bang tanong yan, Rafael?
Ba't may rugby ka pa? Panipi. Gusto ko siyang makikala kaya hayaan mo akong interviewin siya Yaya. Binalika niya ulit ang babae. Bingi ka ba? Hindi ka ba magsasalita? Ang sabi ko, ano ang pangalan mo at saan ka nakatira dati bago ka pa man mapadpad sa abandonadong lugar? Hindi pa rin ito sumagot kaya nag-uumpisa ng uminit ang ulo niya. Kung nagkataon na lalaki ito, ay baka kanina niya pa ito sinikmuraan ng paulit-ulit hanggang sa mahimatay ito. Ang ayaw pa naman niya sa lahat ay yung ginagawa siyang tanga. Kumuha siya ng patalim kunwari para takutin ito. Ewan niya lang kung hindi pa ito magsalita kapag inambihan niya ito ng patalim. Hindi na kasi talaga siya natutuwa, dahil hindi talaga ito sumasagot bagkus ay nakangangalang ito at kumukurap-kurap. Ang gusto yata nito ay basahin niya ang nasa utak nito Nang makakuha siya ng patalim, ay nakita niya na nanlaki ang mga mata ni Yaya Pasita at Mang Berto samantalang ang babae ay chill lang. Iho, huwag mong sabihing sasaksakin mo siya kapag hindi niya sinagot ang bawat tanong mo. Hindi makapaniwalang tanong ni Mang Berto sa kanya. Abay sindikato nga ang dating mo. Nilapitan nito si Chichay. Hiha, sumagot ka kaagad kung ayaw mong may baon yan sa katawan mo. Diyos ko, palaki ng palaki ang nervyos ko sa bahay na ito dahil sa iyo. Panipi. Hindi ko po kasi alam ang sagot sa tanong niya Ang hirap po kasi. Ano po ba yung pangalan? Tumaas ang isa niyang kilay, samantalang si Mang Berto ay napatingin sa kanya tapos sa yaya niya tapos balik na naman sa kanya. Halatang naguguluhan. Ang yaya niya naman ay napatikip sa bibig nito gamit ang dalawa nitong kamay. Masyadong exaggerated. Saang parte ka ba nahirapan? Tanong dito ni Mang Berto. Pangalan lang naman ang itinatanong niya sa iyo at saka kung saan ka raw nakatira diba? Nahirapan ka na ba roon? Panipi. Ano po ba ang ibig sabihin noon? Panipi. Hindi kaya. No read, no write ang aswang na ito. Anak ng. Sulit na sulit kung ganoon. Pangit na nga bobo pa. Hoy babae, pukaw niya sa atensyon nito. Sabay hampas ng patalim sa ibabaw ng lamesa kaya halos sabay-sabay na napatalon ang tatlo dahil sa gulat. Nag-aral ka ba o hindi? Nag-aral. Tiningnan nito si Mang Berto. Halatang nagpapatulong ito sa matanda. Ano po ba yung nag-aral? Mariosep kang bata ka. Pati ba yun hindi mo alam? Abay ano lang ba ang alam mo bukod sa pagpupukpok ng lata? Wala po kasi akong alam talaga bukod sa. Inilabas nito ang dila nito kaya mabilis na lumayo si Mang Berto dito at nagtago sa likod niya. Iho ganyan ng mga aswang diba? Pabulong na tanong nito sa likuran niya. Huwag po kayong mag-alala Mang Berto. Nanginginig na ito habang nakakapit sa damit niya kaya kailangan niya itong pakalmayin. Marami akong gasolina, kaya hindi ako magdadalawang isip na litsonin siya kapag nagkataon na isa nga siyang alagad ng dyablo. Panipi. Nako, malabong matulungan tayo niyan sa labanan. Baka pagdating sa labanan, tayo pa ang pagbabarilin niyan imbes na ang mga kalaban. Ang ending, tayo ang patay tapos yung mga kalaban ang buhay. Panipi. Ganoon din po ang nasa isip ko Mang Berto. Kaya para hindi po tayo umabot sa ganoon, pansamantala niyang binitiwan ang patalim dahil inilapag niya muna iyon sa lamesa, dahil dudukot siya ng pera sa wallet niya. Inabutan niya ito ng 3,000. Bumili po kayo ng kadena at saka kondado dahil balak ko po siyang dalhin sa second floor, o di kaya'y sa terrace para gawaing Stevie roon habang nakakadena ang leeg niya, kamay at paa. Sobra-sobra naman yata yun iho. Paano kapag nakita yan ng mga kapitbahay natin? Abay makukulong tayo dahil pang-aabuso ang gagawin natin. Panipi. Nakakalimutan niyo po yata na sindikato ako Huwag po kayong mag-alala dahil bago pa Manila tayo may sumbong ay napaulanan ko na sila ng bala. Siya nga pala, ibili niyo po ng pagkain ang matitira dahil hindi na yata talaga magluluto si Yaya. Panipi. Sige, Panipi, mag-ingat po kayo Mang Berto. Maging mapagmatsyag po kayo at maging alisto. Kapag may napansin po kayong kakaiba, tawagan niyo po agad ako, bili niya rito sa seryosong tinig para kapanipaniwala na isa siyang tulisan. Aalis na ba ako iho? Panipi, tumanggo siya. Siya nga pala, paano kita tatawagan? Di ba nga wala na akong cellphone? Panipi, bibilhan ko po kayo bukas. Nakalimutan kong wala na nga pala kayong cellphone. Ingat po kayo. Sige. O siya, aalis na ako. Bibilisan ko lang para makabalik agad ako.
Pag-alis ni Mang Berto ay hinarap niya ulit ang babae. Nahuli niya na binubulungan ito ng magaling niyang yaya. Anong sinabi mo riyan yaya? Panipi. Ha? Abay wala. Ano bang dapat kong sabihin sa kanya? Panipi. Dinampot niya ulit ang patalim at bahagyang nilapitan ang babae. Hindi ka ba talaga magsasalita ha? Hindi mo ba talaga sasabihin sa akin kung ano ang totoo mong pangalan? Shichay Paraiso po ang tawag nila sa akin, mabilis nitong sagot. Yun ba talaga ang pangalan mo? Panipi. Ho, Panipi. Oo hindi, wag mong painitin ang ulo ko dahil kahapon ka pa namumuro. Aling Pasita, ano po ba ang sagot sa tanong niya? Tanong nito sa yaya Pasita niya kaya kumunat ang noo niya. Sabihin mo oo, narinig niyang tinuruan ito ng yaya niya kaya sinita niya ang yaya niya. Yan ika mo ang tawag nila sa iyo dahil. Yaya, napahinto ito sa pagbubulong kay Chichay nang tawagin niya ng mariinang pangalan nito. Huwag mo siyang turuan, dahil hindi ko makikilala ang pagkatao niyan kung bubulungan mo yan ng bubulungan. Panipi. Tiningnan siya ng yaya niya habang nakanguso ito. Ang totoo niyan, hindi daw siya nakapag-aral kaya wala siyang gaanong alam. Panipi. Walang gaanong alam o wala talaga siyang alam sa lahat ng bagay. Panipi. Iho, hindi nga daw kasi siya nakapag-aral kaya asahan mo nang wala talaga siyang alam. Panipi. Wow! Jackpot yaya, ang swerte natin dahil nakakakuha tayo ng babaeng complete package. Panipi. Ano ba ang jackpot sa ganoon? Hindi pala nito nakuha ang ibig niyang sabihin. Jackpot dahil nag-uwi kayo ng problema dito sa bahay ko. O ngayon, anong ang gagawin mo sa baliw na yan yaya? Kung walang alam yan, ano lang ang gagawin yan dito? Tatakbo-takbo, maglalaro, maglilikot, panipi. Napasabunot siya sa sariling buhok. Paano nila ito mapapakinabangan kung wala itong alam? Sa lahat pa naman ng ayaw niya ay iyong may kasamang bobo sa bahay niya. Tuturuan ko na lang siya. Panipi. Yaya, pwede bang ilayo mo muna sa akin ang babaeng yan? Kapag hindi mo yan inilayo, kakaladkadan ko yan palabas. Kudlid. Halika hiha, doon muna tayo sa likod. Mabilis na nailayo ng yaya niya ang babae. Mapapasabi ka na lang talaga ng walang niyang buhay ito oo. Sa dinami-rami ng pwede nitong makita sa daan, nakatsyempo pa talaga ng walang kaalam-alam. Jackpot talaga, jackpot sa problema.